First, kasama natin si Jello. Hi guys. Yan. Anong course mo nung college? Yung tinapos ko ng college is Aircraft Maintenance Technology. Ano yan? 2 years o 4 years? Dalawa yung klase nun. So yung akin is 2 years. Associate degree bali yung meron ako. Pagka-graduate mo, anong ginawa mo? Anong staff? Ako, yung ginawa ko after ko mag-graduate is nag-apply ako ng maintenance training program kung tawagin. So ito yung mga ina-offer ng mga aviation company like Lufthansa Technic Philippines, like Singapore Airlines Engineering Philippines, or yung Dornier Technology. So yun yung ginawa namin, nag-apply kami bilang isang apprentice na maging mekaniko. Wala pa yung siguraduhan na makakapasok ka bilang mechanic sa company, kundi mag-undergo ka ng training, theoretical and skills na rin para i-decide ng company kung i-absorb ka ba nila bilang maging isang regular mechanic sa company. Mahirap bang pumasok pagka-graduate ka ng 2 years compare mo sa 4 years? In early stages ng career namin bilang aircraft maintenance, yung 2 years at 4 years actually, it doesn't matter. Dahil lang magiging magmamatter na lang talaga is yung trainings and yung mga skills na meron ka pagpasok mo ng company. In long term, masasabi ko pa rin sa may mga kakayanan magtapos ng bachelor's degree, kunin nyo yun dahil kapag meron kayong chance maging management position sa isang company, pwedeng-pwede kayo dahil may bachelor's degree kayo. Unlike ni associate, may chance na baka hindi maibigay sa inyo yung ganong position. Pero ang gusto ko lang iparating doon is in early stages of your career bilang isang mechanic, 2 years or 4 years doesn't matter. Basta as long as makapasok ka ng magandang training program, magkaroon ka ng magandang foundation as a mechanic, magiging successful ka sa career na to. Ang galing naman ni Sir Jello. Sir Jello, pa-explain naman anong ginagawa ng aircraft maintenance? Yun, so isang aircraft maintenance ay may dalawang sides, no? May base maintenance and merong line maintenance mechanics. So sa line maintenance mechanics, ito yung kadalasang nakikita nyo sa mga airports kapag nagbabakasyon kayo, lumilipad kayo. Kami yung nag-check ng aircraft pagdating kung meron ba siyang faults or sira, para kung meron man ay i-rectify namin yun. At yung mga nasa base maintenance naman, ito yung parang kumbaga sa sasakyan ay nasa mga kasa, no, nasa talyer. Dahil hinuhubaran yung aircraft talaga ng buo para i-undergo ng thorough check, heavy check, para malaman kung ano yung mga dapat gawin sa aircraft na yun. So yun yung basically umiikot para maging airworthy kung tawagin yung aircraft natin. Safe silang lumipad sa airway. Bago ka nag-abroad, anong qualifications na kinuha dati? Yung una-una talaga importante dyan, dapat meron kang ka-apply license, no? Yung Civil Aviation Authority of the Philippines, kailangan meron ka yan. Dahil yan yung mga inahanap ng mga company sa abroad, no? Dapat certified license ka sa Pilipinas bago ka makapunta ng abroad. Sir Jello, anong tips mo sa mga gustong mag-mechanic? Unang-una, no, talagang tiyaga. Kasi hindi talaga lahat naman siguro ng career ay hindi madali. So talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Especially kapag wala kang kakilala sa industry, hindi ka agad-agad makakapasok. So ang tips ko lang sa mga gustong mag-mekaniko tsaka mga nasa college na, mekaniko na ngayon, pagpatuloy nyo lang, sipagan nyo lang lalo, tapos huwag kayong magpanghinaan ng loob pagka nare-reject kayo sa ibang company. Tuloy-tuloy lang ang pag-apply natin kahit saan. Tapos lahat ng kaya nyong kuning learnings, trainings, lahat sa na binibigay ng company nyo na libre, i-grab nyo lang yung opportunity na yun kasi makakatulong yun sa inyo in the future. Galing talaga ni Sir Jello. Sir Jello, magkano ba sahod ng mechanic sa Pilipinas? Yung inabot ko sa Pilipinas nung time ko, no, with 5 years experience nung nasa Pilipinas ako ay nasa 30,000 pesos lang ang range ko. Yun lang yung sinasabi. Pero bago ka pumasok, magkano yung starting? Ang starting ko nun is nasa 15,000 pesos lang. 15,000? Bilang isang junior mechanic. Then, syempre, habang tumatagal, nagkaka-promotions. 30,000. 30,000. Malinis na yun? Hindi. Ano pa yun? Matatasan pa yun. Oh? Matatasan pa yun. So medyo maliit lang talaga. Pero maraming may mga overtime, maraming overtime yan. For sure, maraming overtime yan. Kasi kahit holidays, walang bakasyon sa aircraft maintenance dahil kapag Pasko, umuwi yung mga iba nating kababayan, tayo, kailangan natin magtrabaho. Oo, pagka holiday, mas busy. Holiday, maraming busy sa airport. Yan. Ngayon, nasa Saudi ka na, nasa abroad ka na. Sahod reveal naman, kahit na-range lang, para hindi tayo, lalo silang ma-encourage. Humble kasi ako eh. Pero siya, 6 digit no? Kasi actually, depends on your experience, pero in my case, nasa 100 to 150,000 pesos yung range. Basic lang yung basic. All in na dyan. Wala pang overtime. Wala pang overtime. Sir Jello, maraming salamat. Thank you, Master Base. Yan. So, sa lahat ng gustong magmekaniko, yan.
May insight niya tayo kay Sir Jello. 2 years. Associate siya, hindi siya 4 years. Yes, 2 years. Yan. Tsaka sipag and tiyaga. Yan, tama. And kung may pangarap ka, dream big, sky is the limit. Master Bay.